Yan, Kulit Soliman ang malupit sa katotohanan. Live na naman tayo mga kabunyog, mga kababayan. Ito nga po, no? Pag-uwi po ni Sara Duterte galing ng Germany, no? Nagpasabog po itong si Sara Duterte. Mukhang nagwawala. Nagwawala si Inday Day. At pinagbabatikos po itong mga ahensya ng gobyerno, kagaya nitong PhilHealth, itong kongreso, itong airport. Nako, madami pong binatikos si Inday. Maraming kuda-kuda. Talagang matindi po. Ngayon, syempre, sinagot din siya ng isang congressman. Matindi po yung sinabi ni Representative Joel Chua, congressman to sa Manila. Binoljak din po si Inday. Ano? Nagulat tayo, ngayon lang po nagpasabog itong si Inday. Mukhang sumamaan loob dahil nabuking nga yung pagpapatyal-patyal. Nabuking yung pagta-travel-travel ni Sara Duterte papuntang Germany. Kaya kahit itong airport, binanatan niya. Ano ba yung sinabi ni Sara Duterte dito? Siya po'y dumalo sa isang pagtitipon ng mga kapatid nating Muslim dyan sa Mindanao. At doon, marami siyang sinabi tungkol po sa gobyerno. Short of talagang batikusin niya na direkta ang Marcos administration. Alam naman natin na talagang magkaaway na yan. Pero ngayon, ito yung pinakadirektang public statement ni Sara Duterte. Binabatikos po itong, sabihin nating administrasyon ni Marcos. Ano po ba mga sinabi ni Inday para naman na wala tayong fake news? Babasahin ko sa inyo. Alam niyo naman sa Kulex Vlog, ang malupit sa katotohanan, ay wala naman tayong fake news. Ano? So ano bang mga sinabi ni Inday, ha? Verbatim. Para walang fake news. Teka, nawala sa akin ano, no? Sara Duterte. Nasa balita naman na po, ano? Yan, latest news. Ang tindi po ng mga pinakawalan ni Sara Duterte dito, talagang binanatan niya yung mga congressman, ano? Ano bang reaksyon natin dito, no? Yeah. Ito po, sa Inquirer.net. Sara Duterte's critic of government dismay at least 2 senator. Ano ba yung mga sinabi ni Sara Duterte dito? Teka lang, ba't nawala yun? Ayan. Sige ha. Ito po. Ito po, basahin ko ha. Sabi po dito, ano mang mga sinabi ni Inday dito? Binabatikas niya po, una, itong PhilHealth. Hindi daw binibigay yung serbisyo sa tao. Itong PhilHealth. Siguro ang pinatutungkulan niya rito, yung kulang-kulang 90 billion na ibinalik ng PhilHealth sa National Treasury. Which tama naman yon, we agree. Doon sa batikos ni Inday, na talagang mali yun. Diba? Ang problema kay Inday, mukhang mali ang kanyang motibo. Diba? Kung issue per issue, yun ang binabatikos niya. Nananawagan si Inday ng malinis na gobyerno dito Teka, babasahin ko ha. Ang problema, hindi nakikita ni Inday yung kanyang ama. Yung kanyang ginawa sa pondo ng bayan. Di ba? Magaling magsalita no? Teka lang ha. Gusto ko yung mabasa sa inyo, yung direktang sinabi ni Sara Duterte. Ayoko yung reaction lang. Babasahin ko sa inyo yung mga sinabi ni Sara Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan, at habang kayo nanonood, tayo'y mag-share ng ating vlog, ano? Ayan, sa news tayo. Puro drama. Teka, saka na yan. Teka. Sara Duterte. Latest. Yan, para Pero sinabihan po siya ngayon na puro drama siya ha. Si Sara Duterte, puro drama. Yan. Ito po. Ayan ha. Mga kabunyog, mga kababayan. At habang nanonood tayo, i-share natin ito.
Hindi nag-a-appear, ano. So, sinabi ni Duterte, hindi daw, hindi daw matapat ang mga nasa gobyerno, lalo sa Kamara, ano. Wala daw malasakit. Ganun. Meron pa dito nakalagay, teka lang. Sabi dito ni, hindi daw palalagpasin. Teka lang. Gusto ko yung direktang sinabi ni Sara Duterte kasi. Ang sinasabi niya dito, yung PhilHealth po, hindi ginagamit ng tama ang pondo. Yung Kamara daw ay hindi daw mga honest, yung mga congressman, ano? Wala daw malasakit. Yung daw airport, napapayagan daw yung mga security details, di ba? Hindi daw maganda yung pamamahala sa airport. Ganun yung punto ni Sara. So marami siyang binatikos. Ngayon, bakit po ganito ang batikos ni Sara Duterte? Sigurado tayong masama ang loob nito. Dahil kung yung sa airport po, nabuking nga po yung pag-alis niya. Galing siya ng Germany. Nakunan po yung video sa airport at lumabas po yun sa media. Di ba mga kabunyog? So, nagwawala po siya. Kaya lang, ang mga sinasabi niya tungkol sa pagiging malinis na gobyerno, matapat, dapat responsable na gobyerno, yung sinasabi ni Inday, tama yung sinasabi ng bibig. Pero, tignan nyo yung ginagawa. Madaling magsalita eh. Tama ang sinasabi, pero tignan mo yung ginagawa o yung mga ginawa. Yun ang tanong doon. So, kung ang pinag-uusapan dito, pondo ng bayan, tignan nyo na lang po ang sabit nila ng kanyang pamilya. Halimbawa siya, pondo ng bayan, dapat mapunta sa tao, ganun ang punto niya, malinis na gobyerno. Yung 125 million niya na confidential fund, hindi pa po yun napapaliwanag. Kaya nga sinasabi dito ni Joel Chua, ni Congressman Joel Chua, siya, para siyang komedyante. Ito po sabi dito, siya'y komedyante, siya'y puro selfie, wala naman siyang ginagawa. Kaya sinasabi ni Joel Chua, hindi na mauulit na yung budget mo ay hindi kakaliskisan ng mga congressman. Kasi dati po, dahil may respeto sa Office of the Vice President, hindi na ganong sinusuri yung budget ng Vice President, ibinibigay na lang yan. As courtesy. As courtesy sa Vice President. Pero ngayon po, hindi na. Sabi ni Joel Chua, talagang sisilipin namin yung budget mo na yan. Kasi pag nagtatanong kami, dinadaan daw sa tawa, dinadaan daw sa joke. Ganun sinasabi ni Joel Chua, ni Congressman Joel Chua. Which, sang-ayon sang-ayon po tayo doon. Ako'y nasa lead na, mainit kasi, no? Yan. So, sabi dito, Duterte on Wednesday, issued a statement thanking Muslims tribes from Davao City for offering to secure her and her family after she complained about the withdrawal of 75 police officers assigned to secure her. So, isa sa mga issue ni Sara Duterte, mga kabunyog, yung tinanggalan nga siya ng security detail. So, nagparinig siya. Nagparinig po siya. Ginamit niya yung mga Muslim, yung mga kapatid nating Muslim, at nagpapasalamat siya. Siya daw ay poprotektahan ng mga Muslim. Pero ang pinatatamaan niya doon, yung pag-aalis sa kanya ng bodyguard na 75 police. Samantalang, galing mismo sa armed forces, meron pa siyang 400 police, 400 AFP personnel na mga sundalo na naka-assign sa kanya. Plus may natira pa 31 police. So lumalabas, 431 pa ang security details niya. And yet, umaangal siya. Umaangal pa rin siya. Yan po ang ginagawa. Kaya sabi ni sa congressman, yung ginagawa ni Sara Duterte, divisive. Ginagamit niya pa yung mga Muslim. Sabi nga dito ni Barry Gutierrez, yung tagapagsalita ni Leni Robredo. Sabi po ni Barry Gutierrez dito. Ito yung mga reaksyon. Sabi niya, umaangal pa siya. Samantalang yung bodyguard ni Leni, times 3 pa rin yung bodyguard ni Inday. Samantalang si Leni, hindi naman umaangal, di ba? Sabi po yan ni Barry Gutierrez, Former lawmaker Barry Gutierrez
who served as OBP spokesperson under former Vice President Leni Robredo, said that Duterte's reduced security detail was still 3 times more than of Robredo. O kahit nabawasan na yung bodyguard security ni Sara Duterte, 3 times pa rin na mas marami kumpara kay Leni. Oh. Sabi naman dito ni ito yung mga reaksyon, no. Oh, sabi naman dito ni basahin natin yung reaksyon ng isang mamabatas. O sabi naman ni yung congressman mula sa Zambales, si J. Kong Hun, tsaka yung congressman mula sa La Union, si Ortega, said that Duterte should address her absence instead during the height of Typhoon Karina and the southwest monsoon's onslaught. Ang sinabi ng dalawang congressman, ang dami-dami mong kinukuda, Inday. Dapat ipaliwanag mo, bakit nung panahon ng bagyo, yung bagyong Karina, nagpasyal-pasyal ka, umalis ka. Yan ang ipaliwanag mo, Inday-day. Yan ang sabi ni Congressman Kong Hun ng Zambales at yung isang congressman mula sa La Union. Di ba? Ang dami-dami daw kuda dapat ipaliwanag, di ba? Yan po, galit din yung mga congressman sa kanya kasi nagmamagaling, nagmamalinis. Ang tawag kasi kay Inday, nagmamalinis. Buti sana kung yung mga sinasabi niya, ginawa niya, malinis na gobyerno, pagsisilbi sa taong bayan, ang kapal ng mukha Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Sasabihin mong pagsisilbi sa taong bayan, pero panahon ng bagyo, nasa Germany ka, lumayas ka, sabi pa po dito ni Representative Joel Chua, nasaan ka nung binubutas ng mga Chinese yung rubber boats ng ating yung mga kapwa mo Pilipino, tahimik po pagdating sa issue ng China. Intindi po dito, Chua went on to ask how Duterte has made her mark as Vice President, noting that she has not issued statements or made her presence felt when it was needed, like when the Philippine Coast Guard was reeling from China's aggressive action and when Typhoon Karina and the southwest monsoon whipped Luzon. Anong sabi kay Sara, no? Feeling opposition. Feeling opposition. But has she and the OBP accomplished enough to lift the lives of marginalized people? May nagawa ka ba, Sara Duterte, para iangat mo ang kabuhayan ng mga Pilipino, lalo ng mga mahirap? Yan ang tanong sa kanya. Ikaw daw ay panay selfie. Selfie. Mahilig sa selfie, tsaka photo op si Sara Duterte. Halimbawa, yung mga bata na bibigyan, yung namatayan, dadalaw sa patay, gawain ng trapo yan Pero yung actual po nagagawa, wala. Yan ang question sa kanya. Matapang din tong si Joel Chua. Siguro napuno na ito, no? But several lawmakers asked Duterte to stop politicking as the police officer withdrawn from her security will be used to augment patrols operation in Manila. Ibig sabihin, dapat hindi ka na namumulitika, Inday, sabi niyong mga congressman, kasi yung binawas na bodyguard sa iyo na police, ide-deploy naman sa community, di ba? Ayan po, ganyan yung mga response sa kanya ng mga, kaya alam nyo, delikado ito. Pag mga alam ko naman, dyan sa Congress, marami naman talagang corrupt dyan di ba? Hindi naman natin kinokontra yung sinasabi ni Sara Duterte na talagang maraming magnanakaw ng mga congressman o mga opisyal ng gobyerno. Totoo yun Actually, facts of life na ng Pilipino yan di ba? Ano na yan katotohanan na ng lipunang Pilipino yan na talagang maraming magnanakaw sa gobyerno. Sinasabi ni Sara ngayon, maraming magna na mga congressman, hindi tapat. Totoo yun. Pero, kasama ka dun sa magnanakaw, di ba? Kumbaga, nagsasalita ka, pero ikaw din, magnanakaw ka din Di ba? Parang yun? Calling the kettle black. Alam niyo yung ganung kasabihan? Dapat calling the kettle black or
the kettle calling the pot black. O, parang ganun. Parehas naman may uling. Parehas marumi. Tapos ikaw nagsasabi kang malinis na gobyerno, dapat tapat na serbisyo. Ganyan mga bukang bibig ni Sara eh. Ang galing mo. Ang galing mo, Ining. Ang galing mo talaga, Inday. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka? Saan ka bumibili ng kapal ng muka, Inday? Di ba? Kaya nagagalit ito mga congressman sa kanya. According to Chua, the Office of the Vice President should not get a free pass when its proposed budget for 2025 is tackled at the House of Representatives. Lagot ka ngayon. Lagot ka ngayon. Alam nyo, natatandaan nyo, tinanggal po ng mga congressman yung, di ba, yung confidential fund ni Inday Takaw, tinanggal ng mga congressman, yung hiling niya sa DepEd noon. 500 million yun eh. O ngayon, hindi pa lulusutin ng mga congressman yung 2 billion na nare-request ng opisina ni Sara. 2 billion po. Lagot ka ngayon. Talagang mainit sa kanya si Joel Chua. At tingin ko, pati yung sila Romualdez dyan, di ba? Away talaga ng mga politiko ito, di ba? Pero, totoo din naman both side, totoo sinasabi. Sabi ni Sara, maraming magnanakaw na mga opisyal, pabaya. Totoo yun. Kaya lang, kasama siya doon, pati yung tatay niya. Kasama yung mga Duterte doon sa mga magnanakaw at pabaya. At ano naman sinasabi ng congressman? Ano bang nagawa mo, Inday? Inutil ka, puro ka selfie. Totoo din yun. Di ba? Totoo din naman yun. Ganun po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? The pot calling the kettle black. Di ba? Sabihin mong ako'y maitim, maitim ka din. Sasabihin nung isa, may uling ka, may uling ka rin. Di ba? The pot calling the kettle black. Yun po yan. Di ba? Sabi naman dito ni matindi tong si Chua, nanggigigil po. Nagpapatawa lang daw. Yan ang sinasabi ni Chua dito. Pati po mga senador nag-react din. Si JB Ejercito, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan po yan. So anong masasabi nyo kay Sara Duterte? Ngayon nagwawala na siya. Sunod-sunod na po yan na mamboboljak si Sara. Kaya lang, ang tawag dyan, naglilinis-linisan, nagtatanga-tangahan, nagsasanta-santahan, hindi naman santa. Naglilinis-linisan, hindi naman malinis. Pwede sabihin, nagtatanga-tangahan, ay totoo yun, talagang tanga. Okay, nagmamaang-maangan, kahit na siya may kinalaman, di ba? Ganun po yun, di ba? Sabi ni, maganda pa rin si Inday namin, sabi ni Rex Ashley, maganda sa inyo. Kung maganda sa inyo, nung pakialam po kung maganda. Pinag-uusapan dito, may nagawa ba yan? Napaliwanag na may mga kwartang ginastos. Ganun lang yan eh. Di ba Erwin Daluro? Ang galing mo, Kulex. Pinakawalan ka ng copy-paste army ng mga tabogong DDS. Yung copy-paste naman ang mga comment ng mga tabogo na yan, di ba? Copy-paste, pare-parehas, mga trolls. Yung iba naman dyan, talagang tatanga-tanga. Kaya lang, kahit anong gagawin ng mga yan, wala na rin ang mga Duterte, lalo si Sara Duterte. Wala na po. Tingin ko nga dito, sa nangyayaring ito, palubog po ng palubog ang karir sa politika ni Sara. Mahina na. Hindi na siya ganun dati, kagaya ng mga unang survey na napakalakas, ngayon po hindi na. Tandaan din natin, yung Marcos Duterte, nag-solid vote yan. Ngayon, wala nang Marcos Duterte Talagang sabi nga ni Gadon, si Gadon Don, walang Marcos loyalist na boboto kay Sara Duterte. Wala. Kahit ang mga Marcos loyalist, galit kay Sara. Lalo ngayon, galit din kay Sara yung maraming politiko. Kung dati nagkakaisa sila, ngayon, yung mga politiko, makikita nyo, na kay Marcos na actually, nung nakaraan lang, nagsanib puwersa na po yung Partido Federal ng Pilipinas, partido yan ni Marcos Jr., tsaka itong Nacionalista Party nila Cynthia Villar. So, matindi po yan ang mga alyansa. Isipin nyo. Tapos yung lakas, marami nang lumilipat naman sa lakas, yung lakas, party naman ni Romualdez, mga politiko naglilipatan na. Kahit po tong si
itong si Tolentino na talagang aso ni Duterte, nag-resign na sa PDP. Ibig sabihin, politically speaking, ano na po, talagang pawala na ang puwersa ng mga Duterte sa politika. Hindi na talaga nakasuporta sa kanila yung mga trapo. Sila na lang yan sa Davao. Siyempre, mga loyal dyan, si Robin, si Bongo, si Bato. Kahit si Bato at si Bongo, mahirapang manalo yan, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan po yan. Kaya ang tingin ko dito, si Sara talagang handa na sa boxing. Susunod dito, titirahin niya na ng diretsa si Marcos. Di ba? Ganun yan eh. Talagang sa buljakan mapupunta yan. Nagpapasakali pa si Sara. Sa ngayon ang tinitira, itong PhilHealth, itong Camara, itong airport, di ba? Yan ang mga tinitira. Pero sa susunod dyan, si Marcos Jr. nang titirahin yan. Again, hindi ko sinasabing mali yung sinabi ni Sara. Totoo yun. Yung pera sa PhilHealth, dapat hindi binalik yung 90 billion. Kung sabi ni Sara. Pero siya din naman, yung paggamit niya ng pondo ng bayan, waldas-waldas din siya, di ba? Tinira niya yung Camara, yung mga congressman. Totoo din yun. Talagang maraming magnanakaw na congressman, mga pabaya sa tungkulin. Totoo yun. Pero siya rin naman magnanakaw, di ba? Tinira niya yung airport kasi daw yung sino ba kayo? Lahat din naman kayo, lahat ng pang-aabuso ginawa niyo. Di ba? So, yun nga dapat hindi naglilinis-linisan si Sara Duterte. Kaya nagagalit itong mga congressman, di ba? Ngayon, kung nagagalit yung mga congressman, aanihin po ni Sara Duterte yan. Sabi dito ni matindi tong si Joel Chua talaga. Puro drama. Puro drama ka, Inday. Basa ko na mga comment nyo, ha? Sabi ni Reggie, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Parang wala kang PhilHealth. Member ka ba? Sabi ni Reggie Pinko. Maganda naman talaga ang PhilHealth ang sinasabi ko lang, yung kalokohan na ginawa dyan sa PhilHealth ni Ralph Recto, binabatikos din natin yun. Kung binabatikos ni Sara Duterte, hindi tama yun. Pero sinasabi ko, si Sara Duterte ba magbabatikos? Samantalang siya nga rin, kung lumustay siya ng pera ng taong bayan, di ba? Di ba? Huwag kang maglinis-linisan, Sara. Di ba? Yun ang sinasabi ko di ba? Di ba? Dami kasi nabudol ni Sara, sabi ni Miss Jade. Good evening po, sabi ni Mike Santos. Ano ba sa tingin nyo? Yun lang naman ang hamon ng mga congressman sa kanya Bakit nung bumabagyo, nagpunta ka ng Germany? Tapos nagagalit ka nung nabuking ka kasi nabuking nga siya nung airport Yung video niya na lumalabas siya ng bansa, nandun yung mga anak niya, yung asawa niya, nakita po sa CCTV ng airport na sila'y palabas ng bansa nung kalagitnaan ng bagyong Karina. Nabuking yun, kaya galit na galit si Sara Duterte sa airport. Pero kung hindi naman yan nagkaganyan, hindi naman magagalit sa airport yan kung hindi siya nabuking. Nabuking king ang paglalamyerda niya sa gitna ng bagyo. Tapos nagagalit ka sa mga taga-airport, di ba? Ganun lang yun self-serving kasi yung criticism niya, self-serving. Para sa sarili niya di ba? Sabi ni Pritzy Tax, impeach na yan. Idol kasi lumalaban na sa gobyerno. Nasa yan? Nasa mga congressman yan. Pwedeng mangyari talagang gawan siya ng impeachment case yan. Nakila Romualdez yan. Again, sinasabi ko, wala akong kinakampihan dyan, ha? Kung sinasabi ni Sara na maraming magnanakaw dyan sa Kongreso, totoo yun. Sang-ayon tayo doon. Talagang maraming magnanakaw. Pero kasama siya doon. Huwag niyang ilalabas ang sarili niya. Yun lamang di ba? Nung nakaraan lang, kinasuhan ni Trillanes, pre-gate deal 16 billion yun ang kontrata, di ba? Kinasuhan si Bongo at itong si Canor Duterte. Di ba? So maraming salamat po. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog